mga mare! Kahapon nga ito, pagkatapos ko siyang liguan dahil hindi siya busog dyan, tingnan niyo naman ay nagwawala. Hindi ko pa nga siya nasusuklayan dyan, nagwawala na nga. Paano ba naman papadedein ko sana siya bago siya maligo, kaya lang baka lumamig yung tubig niya, kaya pinaligo ko na muna ng mabilisan. Nung hindi ko nga matiyas, ayan, pinadedi ko na, tingnan niyo naman ay parang nanginginig-nginig pa, talagang yung paa niya ay napataas pa. Akala mo naman mo, talagang ginuto mo yung bata. Nilagyan ko nga sa pinitong liig niya, paano ba naman pag ayaw na niyan dumede, pinapabula-bula niya yung dede, tumutulong sa liig niya. Napaka-asim. Pagkatapos ko nga pinadedi dyan, pinag-burp ko lang tapos pinatulog ko na. Nung pagkagising nga mga mare, yan nga yung itsura niya, yung buhok niya, hindi ko na naman alam saan papunta. Abay, pag talaga yung buhok niyang to nakasumpong, iba-iba yung nagiging itsura ng baby ko. Sinuklayan ko naman siya bago siya matulog. Tingnan niyo naman ito, mikwas na naman itong kulot niya. Pakatiro niya pa mo yung pambuko niya. Diyos ko po, parang buwit ng baby. Ano nga, medyo nainis na siya, daduyan niya yan. Binaba ko na siya dito, tapos nag-usap-usap muna kami. Abay, ang daming nirereklamo. O yan, gusto pa niya atang paulanan. Talagang nagpapaulan siya ng laway. Tapos nga, pamuntang bayan si Mudra. Pagka uwi, may dala nga silang halo-halo ng lugto. At ayan nga, nagmerienda kami dito sa labas. Ang alam ko nga, ako lang yung tinawag ni Mudra, pero tingnan nyo naman, ang daming bibi, para talagang sila yung tinawag para magmerienda. Tapos pala, pinatiran ng pizza ni Mudra, nag-order lang siya kina kuya ko, napakasarap niya. At syempre, kasama namin itong si Dila, nandito lang siya sa stroller. Iniinggit ko nga siya dyan mga mare, tinitignan niya naman niya. Pag talagang nakakita ng kutsara to, parang nagtatakam. Naku anak ko, pag 6 months kayo, ikaw na lang magsasawa sa papakain ko sa'yo. Kinagabihan nga mga mare, nagtatami time kami ng bata, at yan, marunong na siyang bumaba dito sa unan niya. Nuko 4 months pa lang siya, ay napakalikot na niya. Tapos ay sobrang daldal niya ngayon, napakalakas talaga ng boses niya. Anong nakababa nga siya sa unan, binaba ko na lang siya dito sa lapag at marunong na nga siyang dumapa. Talagang saktong 4 months to mga mare, nakadapa siya ng mag-isa niya. Tapos pag nilalapag mo siya dito sa higaan, umiikot-ikot siya dito. At tapos kaya pala sumisigaw na siya, nagutom siya yata kakaikot dito sa kama. O tingnan niyo naman, nakikipag-marites pa talaga. Hindi na lang siya daddy ng daddy dyan, nakikipag-marites pa. Pagkatapos niya nga dumedi dyan mga mare, yan nga, pinag-burp ko muna siya. Medyo inaantok na din siya mga mare, napagod yata siya kakadapa niya dito sa kama. Nung nakaburp na nga siya mga mare, pinagpahinga ko lang siya ng konti para nga ilagay na siya dito sa duyan niya. Alam niyo naman mga mare, hindi ko siya marunong patulugin ng nakakarga, kaya yan, ilalagay ko na lang siya sa duyan niya. Para pag sumarap yung tulog niya mga mare, bababa ko na lang nga dito sa pwesto. Pinatay ko na nga din yung ilaw dyan para alam na niyang gabi na. Tapos pagkagising namin kaninang umaga, yan, kinuha niya yung pwesto ko, talagang iniikutan niya to. Straight nga lang siya diyan kanina, tapos ngayon ganyan na yung pwesto niya. Simula talaga nung natuto siyang dumapa mga mare, napakaluwang na kailangan yung space niya. Alas 6 na nga kaming nagising diyan mga mare, dahil nga malamig yung panahon na yan, hindi ko nga inalis yung frog suit niya. Tinataas ko na nga lang yung sleeve ng long sleeve niya, kaya lang mga mare bumababa. Hindi naman siya nainitan diyan dahil nga malamig yung panahon. O siya mga mare,